Yung ating winner nung June 11. Opo. Si Princess. Itong Martes, mga kapatid, meron po tayo nakapanayam. By the way, yung ating nakausap kahapon, si Nanay, anong first name ni Lopez ang kanya apelyido? Kahapon, yung taga Leyte, no? Yung merong bukol, no? May bukol sa kanyang si Nanay leeg. Lorna Lopez ng Hulita Leyte. Yung pong Nanay Lorna, kung nakikinig ho kayo ngayon sa amin, nanonood kayo sa inyong television sa 1PH, tumatawag na po yung aming staff dito in coordination nga dito sa DOH through Region 8 DOH para po doon sa Eastern Visayas Medical Center. Ang amin po naman, hindi ho yung, kumbaga pabor ba na unahin mo ito ha, hindi po Hindi. Yung po lamang koordinasyon natin nang sa ganon yung tao hindi po gagasta ng pagkalaki-laking halaga, pumunta lang sa inyo at pagkatapos pababalikin nyo na naman, hihingian nyo na naman ng ganito. Yun pong problema dito Yung galing ka ng malayong bayan, pupunta ka ng syudad kasi naandun po naman yung sentro. Pagpunta mo doon, hindi ba? Dahil po yung doktor naman na naka-duty, pabago-bago, pa iba-iba, ang nakakaharap mo, hingi ka ng hingi ng panibagong test. Kasi nga din po, hindi ho naman ito mga taong, alam niyo na ibig ko sabihin, di ba kapag maralita, lalo hong nahihirapan. Oo. Siyempre, hirap din sila. Yung pamasahe pa nila papunta doon, di ba? So, anong gagawin, Manong Ted? Ang sabi po ng ating mga staff ho dito na nakatawag na ho kami sa DOH, ang atin lamang is yung linya papunta doon sa hospital director na makausap po natin para lang sa kaukulang paghingi ng schedule ng doktor na espesyalista na pupuntahan ng pasyente, and then yung doktor na iyon makausap din po ng magkaalaman na ano ba talaga kailangan yan. Kasi ako naniniwala, kailangan din ng MRI na naman dyan. Kasi nga po para makita mo yung lawak po nung pinsala sa kanyang leeg nitong bukol niya, hindi daw ito goiter Para daw po nagkaroon ng kulanay na lumaki, malaki na po ito. So definitely po, sa mga nakikinig ng mga doktor ngayon, hihingi po ng MRI yan. Doon sa amin, sa lalawigan po ng Leyte, sa Tacloban, ang MRI doon, kasi ang pagkakaalam ko lang po, baka meron ng bago, yung St. Paul Hospital lang na pribado ang may MRI. Depende pa sa parte ng katawan, ang susuriin po ng MRI, ito yung makina, ito po yung magnetic resonance imaging. Opo, kung tama yung aking R dito sa MRI na ito. Ngayon, yan po ang magpapakita, kumbaga detalyadong x-ray para makita nasan ba ang problema sa katawan. Doon sa amin po, depende. Para din sa Maynila, di ba mula 15,000 hanggang 25,000, saan naman kukuha yung pasyente niyan? Kami po dito, maaari natin gawan po ng paraan yan sa pamamagitan po ng ating mga Happy Anonymous, pero ang atin po lamang masiguro na papunta sa doktor, ito ang kailangan, magawa ito, kung ooperahan ba, hindi pa balik-balik. Para isang kumbaga isang path lang yung susundin. Guidance po doon sa pasyente na maralita. Kasi nga po talagang napakahirap sa bayan na ito. Totoo. Maging mahirap. Yan po ang ating pong sentimiento. Pumunta ka lang Manong Ted dyan sa PGH, sa iba pang mga public hospital natin. Ganyan din yung mga problema ng mga kababayan natin. Pabalik-balik. Yung ating case study dito, si Karen Fribaldo, na inoperahan po sa kidney. Ito, yung batang yun, hindi humihingi po ng ng pribilehiyo pabor sa ospital. Kahit na di ba, ang payat-payat na po, nanghihina na siya mismo bumabiyahe sa ospital, pumipila. Tapos madaling araw, gabi pa lang po, nandun na siya para pagpila sa kinabukasan siya mauuna. Na pinaghintay ninyo, tapos nang pipila na hindi kayo pwede ngayon. Pwede ba yun? Ay, nako. Ito yung umaga na tumawag kami, humingi kami ng tulong. Kaya nga nag-overnight yan dyan Biglang babaguhin yung schedule ng ganung wala man lang kayong pakonsuelo o kumbaga compassion doon sa nag-overnight na sa ospital ninyo. Ginagalit niyo ako Easy. Okay. Oo, napunta na tayo dyan. Pero totoo yan that's a reality. Okay. Realidad yan, Manong Ted. Ang daming ganyan na mga kaso talaga. Anyway, Nakakaawa-awa. Bagong Pilipinas.
Hindi ko Bagong malaman Pilipinas kung daw eh. Ang kailangan ba ito ng kape, ice cream? Diba? Hindi ko maintindihan to si Sarcastic na tawa yun. Hindi nakakatawa kasi. Paano ulit? Hehe. Wow! Hindi, sarcastic na tawa kasi hindi naman talaga nakakatawa yung mga ganyang pangyayari. Nakakapikon, di ba? Bagong Pilipinas pero parang hindi naman. Sige. So, So, ito nandito pong- tayo kay Nanay Lorna. Itong kaso po ni Nanay Lorna, nakaantabay po kami dito. Ano po, at magkakaroon din po tayo ng feedback eventually dito po sa ating pong ginagawang pagtulong sa kanya. And again, salamat na marami sa ating mga kaagapay sa ating himpilan na merong pong ibinibigay na panahon sa public service. Kasi ho, iba rin yun eh. Yung tapos na duty mo, kumbaga, wala na akong pakialam dyan, Wala na akong pananagutan. pero nakikialam ka pa rin kasi kapwa-tao mo. And we say thank you na sa mga kawani, sa ating pong mga kasama na may totoong puso at damdamin para po sa public service. Amen. Thank you. Thank you so Ngayon, much. puntahan natin itong si Princess Albo ng Caloocan. Remember? Yes. Sino Naalala siya? natin siya. Si Oh. Princess. Siya yung 34 years old na nakausap natin na nagtatrabaho sa isang KTV bar sa, alam ko Marikina sabi niya eh. Paki-double check natin. Marikina, ano? yes. Marikina kasi nakalagay dito Makati. Okay. Tapos, nagsa-sideline siya bilang labandera. Okay. Etong si Anong Princess. trabaho niya sa KTV bar? Siya ang wardrobe PA doon. Okay. Oo, nag-aayos sa mga damit ng mga babae doon. No, wala siyang doon sweldo. Sabi niya parang tip. Kumukuha lang siya ng tip doon pero malaki-laki naman daw yung nakukuha niya. Pero nagsa-sideline din siya bilang labandera. Okay. Etong si Princess, meron siyang 5 anak. Yung kanyang 5 anak ay merong isang 16 years old, may 13, may 10 years old, may 7, at meron siyang yung bunso niya 2 years old. No, so live-in lang sila ng kanyang partner na yung kanyang kinakasama na ang trabaho naman ay construction worker. Pero ngayon daw ho, walang trabaho kasi nanlalabo Yes, yung sa mata. Oo. ng kanyang partner. Okay. Ngayon, si Princess Albo po, nung amin siya makakausap, natin siya natanong saan mo ba gagamitin kung sakasakali mananalo ka, yung kanyang 2,000 pisong 2,000. premyo mo. Meron ho kasi nagdagdag dito mula kay Happy Anonymous. Meron dagdag na 500 piso, kaya po naging 2,500. Ang sabi niya, ipupuhunan daw po ng mister niya habang nasa bahay doon sa kanila pong mga paninda ng mga merienda. Yes. Alright. oo. And yun daw pong maiipon din ay gagamitin bilang paghahanda sa pangangailangan po sa gamit sa eskwelahan ng kanyang mga nag-aaral na anak. Sige, so ngayon sa oras na alas 8:29 na, ating pong tunghayan ang mga Nag-update larawan siya. Opo, mga larawan ng kanyang pamilya, ang mga larawan po na patunay sa kwentong buhay nito pong si Princess. So, ikaw na ang kumaari sa wikang Ingles mag-annotate. Yun. Ikaw na ang sumalarawan, magsalarawan nitong mga larawan na ito, imahe na ito na ating ipapakita sa telebisyon sa kapakanan ng ating mga takapakinig sa radyo. Yun. Maraming salamat, Manong Ted. At ito nga, ang pinadalang update sa atin ni Princess Albo, ang kanyang mga larawan kasama ang kanyang asawa, at of course ang mga anak. Ito pong nakikita nyo sa inyong TV screen ay 2 lamang po sa kanyang 5 anak ang na ipadala niyang larawan. Yan po yung 2 years old niya na anak. At yung isa, yan po siguro yung 7 years old niya na anak. Yan po sa kanilang bahay. Ayan, yung pangalawang larawan naman po, yan na po yung buong pamilya niya. Yan po yung asawa niya na sinasabi niyang may problema sa mata at yung kanyang iba pang mga anak. No? Ito muna ha, Angela, balikan ko lang yung first picture. Mga kapatid, ito ho ay malamang yung pong kanilang maliit na pinagkakakitaan sa harapan ng kanilang bahay. May lamesa po dito at sa lamesang ito may nakapatong. Alam niyo ho yun, yung mga ginagamit ng mga sausawan, lalagyan ng sausawan, meron pong plastic container. Ito
po yung mga lalagyan ng mga paninda nitong sila Princess at ng kanyang mister. At dito nga din po, kitang-kita ang kapayakan ng kanila pong komunidad. Ito po yung kanilang kabuhayan. Mukhang meron din silang mga pantusok nitong mga kanilang pamerienda. Ito ang patunay na talagang sila po ay may ganyan hong uri ng pinagkakakitaan sa tapat mismo ng kanilang bahay. Second picture please. Yan, ito na. Ito po pangalawang litrato. Ang pamilya po yan. Nitong si Princess, ang kanyang mister, totoo po na makapal nga ang salamin sa mata. At nandito po ang kanyang mga anak. Ang gaganda naman ng mga cute. anak ni Princess. Lima ang kanyang mga anak. Ayan, kalong-kalong dito ni Princess yung kanyang bunsong anak na 2 years old. Sa gitnang larawan naman ay yung mga ilang pa niyang mga anak. Opo. At ngayon mga kapatid, meron tayong picture naman sa pagbili po ng mga tsinelas para po sa kanyang mga anak nitong si Princess. Alright? Opo, ito ho yung pagpili ng mga tsinelas para po sa kanyang mga anak. At ngayon din, meron tayong picture ho naman noong mga pinamiling pagkain para po sa kanyang mga anak. Ayan pagkatapos niyan, pagpili ng mga tsinelas, sa halagang 2,500. Nakabili siya para sa mga 5 anak niya. Opo, ganun na po. Okay, at ito na po yung mga paninda ho naman para po sa kanilang kabuhayan sa harapan ng kanilang bahay. Ito ho yung picture ng kanyang mga anak na tumanggap po ng mga tsinelas. Tuwan-tuwa ito. Naka-smile, nakangiti yung kanyang mga anak. Naka-pout pa yung isa. Nahawak-hawak yung kanilang bagong tsinelas na binili ng kanyang nanay mula nga dito sa kanilang natanggap na papremyo. 5 pares yan. Ay 4. 5 nga. Ito ho yung mga paa. Nasuot na po yung mga tsinelas. Talagang kitang-kita po kung gaano nga kalayo ang narating ng 2,500. Meron pa rin po siyang larawan ng biniling gamot. Ito ho yung gamot nila. At ito rin po yung picture ng mga panindaho nila doon po sa lamesa na ating naipakita kanina na mga nakasabit sa sampayan na mga paninda po nila. Mga panindang mga kape, 'di ba? Mga chichirya. May bigas pa may konti. Bigas ba 'yan? Oo, ata bigas 'yan, kasama dun sa kanilang mga ititinda dyan sa tabi lamang ng kanilang bahay. So patunay lamang yan dun sa sinasabi niya na meron nga silang tindahan na meriendahan dyan sa kanilang bahay. Ito po, pati yung mga kanila pong pagbili din ng itlog. Ganto kalayo ang narating ng 2,500. Okay, sige. So, ngayon, ito po. Dahil nga sa tumugon sa ating pong lambing itong si Princess, atin siyang tatawagan ngayon. Pinakita din Manong Ted yung isang picture doon ng anak niya na bunso na 2 years old na may kapit-kapit na karton ng gatas, na mukhang masaya naman yung bata na meron siyang gatas na iinumin. Ang cute talaga. Layo ng narating ng 2,500 Manong Ted sa dami ng mga pinakita niyang mga pinamili, mga biskwit, 'di ba, gamot, tapos mga paninda. Princess, magandang umaga, Princess. Hello po, Sir Ted. Magandang umaga po. Good morning. Good morning, Princess. Morning po. Hanga naman kami sa iyo. Dito. Salamat. Galing mag-budget, salamat na marami, Princess, doon sa iyong pagtugon sa aming lambing. Pasensya ka na, kasi ito yung atin din ginagawang panuntunan para naman sa mga nanonood, nakikinig sa atin na nagtitiwala sa programa at sa mga tulad mo. Sige. So, Princess, ano ang sinasabi mo na kailangan sa kaya din kayo nagtitinda, yung kikitain dito, magtatabi ka para sa pangangailangan sa school ng mga bata ka mo? Yes po, Sir Ted. Yung mga gamit po nila sa school, bag, mga notebook po. Kasi yung panganay ko po, senior high na, bago na naman po yung uniform niyang gagamitin doon. Nag-inquire na rin po kami nakaraan doon, bali, maghihintay na lang din po kami ng mga ilalabas na bibilhin po niya. Kaya kailangan talaga namin mag-ipon. Itong senior high, itong babae, saan nag-aaral to? Dito lang po yan graduate sa amin. Bali, walking distance lang po siya nung graduate ng high school. Bali po, nag-inquire po kami sa Datamex po. Doon po muna siya mag-inquire.
Bali, pinasa na namin yung card po niya. Tapos naghihintay na lang po kami ng tawag po ulit kung kailan kami babalik. So graduate na ito sa high school? Senior high na po siya, opo. Hindi. Siya ba'y going to senior high o pa-college na? Going po. Going to senior high pa lang po. Okay, sige. Ano ang track nitong batang ito? HRM daw po siya, yung ADM, gano'n. Okay. Sige, ganito. So sabi mo, ang kailangan, ang kailangan, yung data mix na yan, usually IT, information technology. Pero malayo yan doon sa HRM, ha? Parang ano lang po, isa lang po sa mga ano nila. Okay, mga choice. Okay, sige. Opo, mapagpipilian. Sige, ganito. Ang maliban dito sa iyong senior high na panganay, itong grade 6, meron kang grade 6, okay, meron kang grade 4. Grade 4. Oo. Grade 2. Itong mga ito, meron pa silang, may school bag pa sila, meron pa silang ganung mga gamit. May ano po, yung mga pinaglumaan po nila. Bali po, notebook po yung bibili namin. Tsaka yung mga sapatos po. Sira na yung sapatos eh. Oo. Naintindihan naman natin yan, ano ha, Princess? Opo, konting ipon po. Ipon-ipon lang. Sa iyong sitwasyon. Alright, ganito, Princess. Pwede ba nating, kung maaari lang, kasi ang pasukan naman ngayon pang end of July, pagkakaalam ko eh. Opo. Okay? Pwede bang, kasi kung maaga natin itong sasabihin o ibibigay, baka magamit mo o maaari nating sabihin na kapag ba itinuloy nitong sila Happy Dabawenyo, sila Happy Ninong at Happy Kay, itong pagtulong sa mga anak mo sa pangangailangan nila, makakapangako ka na, na bibilhin mo na yon at hindi mo nagagamitin sa anumang bagay? Ayun po talaga, Sir Ted, yung bala ko. Paunti-unti po talaga ako bibili kasi mahirap po yung biglaan. Apat po kasi silang nag-aaral kaya kailangan po paunti-unti po talaga yung bili. Apat na nag-aaral ito, no? So kinakailangan talaga ng, kumbaga, ipon malala po talaga. Kailangan talaga, nandyan na yung gamit nila para pagpasukan po, makakapasok po sila, makakasabay po sa pasukan. Tsaka mas maganda ngayong bumili. Kasi pag malapit na ang pasukan, mas maraming tao, tsaka nagmamahal. Mahal na. Opo, mahal na rin po talaga. Sige. Ganito, ha? So ang nag-aaral mo, 4? Opo. Okay. 4, no? Oo. Sabihin na natin ngayon, bibigyan ka namin ng 2,000 piso sa bawat bata. Malaking bagay na po yun, Sir Ted. So, 8,000. Sobra pa po ata. So 8,000. 8,000, ha? 8,000. Opo. 2,000 piso sa bawat bata, 8,000 ito, para doon lamang sa pagsiguro na bilhan mo ng bagong sapatos. Bilhan mo ng bagong mga kwaderno, no? Mga gamit. Kasi maganda rin yan maaga. Yung bata magiging excited sa school, di ba? Opo, totoo po. Yung inspirasyon na ibibigay sa bata na mag-aral. Kasi yung gamit sa school, naandyan na, di ba? Opo. Sige. Totoo po. Doon tayo muna magsimula. And then, itong puhunan mo, ano bang tinitinda mo dyan na sa ngayon, nakikita kong para may tusok-tusok? Ano yun? Ano po yun, mamaya pa po yun, bandang patanghali po. Maalauna po sila magluluto. Wek-wek po yan, Sir Ted. Mga fishball, kikiam. Ayun po. Anong kailangan mo dyan para umunlad yan? Puhunan din po. Pero tsaga-tsaga din po talaga. Pagpunta minsan po kasi sa Blumentritt pa kami namimili ng pugo. Mas mura po kasi dun eh. Oo. Sa gamit mo, para mas maunlad ang iyong pagtitinda nito, may kailangan ka bang gamit? Yung ginagamit ko po kasing kalan, lang po, di bomba. Punta pa kaming mga gasolinahan, doon kami bibili ng gas para mas mura. Kasi pero wag kang gagamit ng itong kalan na diretso. Delikado 'yon, ha. Yung super kalan, hindi ko nirekomenda 'yan, ha. Yung may super kalan ka na alam mo 'yon, yung maliit na tangke tapos naandun na hindi 'yan advisable. Maraming kaso sumasabog 'yan, ha, nagkakasunog, ha. Okay? Sige. Pwede bang kung sakasakali ba na ikay magkakaroon ng iyong alam mo na yung lutuan na ang tangke ay regular na malaki? Oo. Opo.
Yung ba makakatulong sa'yo? Opo, sir. Malaking bagay na po talaga yun. Sa asawa ko po kasi may maliit po kaming baby. Mas mapapadali po yung gawain niya kaysa po dun sa libomba. Okay, sige. Ganito ha. Okay muna ha. Kasi alam mo, hinahanap ng ating mga happy anonymous ang tulad mo, Princess ha. O, yung alam mo yung nagsisipag, bagamat masipag ka sa paggawa ng baby, dahil nakalima ka kaagad. Oo, ha? Nakalima ka kaagad. Kaya ngayon, mas makisipag ka sa trabaho ninyo at hanap buhay ninyo. Talaga Sige, po. ganito muna. Todo kayod po talaga. Okay, yung 8,000 piso, ipapadala namin sa iyo. Para mo lang masiguro, ha? Masiguro yung gamit sa school ng 4. Okay? Apo. Ngayon, mag-canvas kayo sa pinakamalapit dyan na maaring appliance center nung gasol kung tawagin, yung gas range, no? Yung dalawahan. Oo. Opo. Pati na, kasi meron niya mga 2,000, less than 3,000. Tapos yung tangke, di ba? Yung hose na gagamitin, yung regulator. Sorry po, may manok. Sige. Mamaya mo na ihawin yung manok na yan. Okay, sige. So, sige, magkampas ka muna nun. Okay? Opo, sige po. Thank you po. Yung tingin mo ay pwede. Hindi ako nangangako ngayon, ha? Pero sinasabi ko lang, mag-canvas ka muna. Okay? Sige po, sir. But meantime, para medyo maging komportable na si Mr. mo, doon sa inyong mga pangangailangan sa school, yung 8,000 piso, ipapadala namin agad sa iyo. Yun, no? Opo. Bago po ako pumasok mamaya, sama ko na po sila. Pamimili ko po agad talaga yun. Amen. Amen. At 2,000 pesos each. Oo, para masiguro lang mga natin. anak niya. Kung sakasakali. Huwag mo din madaliin. Para supplies. medyo makapili ng maayos na sapatos, no? Okay? Itong mga anak mo. Gusto ko silang makita na happy, diba? Siyempre, na excited. nagsusukat ng sapatos, ha? Pati medyas, okay? Kung sakasakali. Okay? Opo, thank you po. God sige. bless po sa inyo lahat. Ganito, Princess, hindi sa amin galing ito. Hindi sa amin galing, ha? Galing ito sa mga nakikinig ngayon sa atin. Galing ito kay Happy Ninong, kay Happy Davawenyo, kay Happy K, na nag-ambag-ambagan para doon sa 8,000 na pangangailangan ng iyong anak. 3 ito sila, okay? Sige. Opo, thank you po. Thank you po kay Happy Ninong, kay Happy K, tsaka po kay Dabawan niyo po. Thank you po. Thank you po ng marami sa inyo lahat. Thank you po. Pero hindi pa tayo tapos dahil pag nakapag-canvas ka na, tatawag kami ulit sa iyo. Opo. God bless po, Sir Ted. Thank you po, Ma'am Angela. Sa lahat po, sa 92.3 True FM po, thank you po talaga. Maraming salamat po. Meron lang akong isa ding maihahabol na lambing sa iyo. Opo. Kasi, di ba 34 years old ka na? Opo. Magbe-birthday pa lang po sa July ulit. Dagdag tao. Si Mr. mo, ilang taon na? 32 po. Kasi nga, mas bata sa'yo, no? Opo. Okay. Pwede bang tama na yung 5? Tama na po talaga yun. Ha? Tama na po talaga. Mahirap Stop po na pag may tayo, maliit. Hindi kasi baka tama ka ng tama. Pag tinamaan ka mamaya, tama na naman yan. Sa pool. Hindi po. Ha? Hindi na daw. 5 lang po talaga. Enough na po yun. Ang sakit sa ulo ng madaming Junakis. Yan din nasabi sa akin may 8 anak eh. Nung 5 yung anak nila, tama na eh, ha? Oo. Hindi na po aabot Mahirap ng kumilos. malaserted. Ang hirap po. Mahirap ba? Mahirap din mga anak. Mahirap pala mga anak. Hindi mo nalaman yan. Normal 3 pa lang lahat yan. Sa bahay lang po kasi ako nanganak. Lahat po sila sa bahay lang. Yun naman pala eh. Tibay. Hindi, yun naman pala. Pero alam mo, Princess, napakalaking pagpapala na magkaroon ka ng 5 anak. Definitely. Maraming mga mag-asawa hindi binibiyayaan ng anak. No? Marami ang mga hindi binibiyayaan ng anak. Pero kayo biniyayaan kayo ng 5. Ako hindi ako naninisi, nagpapayo lang si Kuya Ted na dahil nga sa hirap ng buhay ngayon, kung maaari, hanggang dyan na muna tayo sa 5. Alright? 5 lang po talaga, Sir Okay. Ted. Kota na, kota.
Opo, nasa kota na talaga. Oo. At sa akin lang naman, kaya naman kami tumawag sa iyo kasi nga nakikita naman namin ni Angela dito ng tapat. ating mga Happy Anonymous na nagpapagal kayo. Di ba? Nakikita naman namin nagsisipag kayo para sa inyong mga anak na ito. Lalo na doon sa magsi-senior high school ka mo, di ba? Opo. Ang ganda pa naman itong batang ito, no? A very, very bright 16 years future. old. So, nagbigay ka sa amin ng inspirasyon, Princess, na naman sa iyong kwentong buhay na ito. Thank you po, Sir Ted. At siguro nga, bukas makalawa, baka hindi mo na kinakailangan pang kung maunlad ang iyong hanap buhay. Bagamat may tulong nga sa iyo itong kamong pag-sideline mo sa KTV na iyan, di ba? Kung maaari nga sana, magkaroon ka ng kabuhayan mo na maaari mo nang sabihin na kumikita na ako dito, hindi ko na maiiwan yung aking mga anak para may patnubay sila lagi mula sa ina, ha? Opo. Okay. Sige. So, Princess. Siyempre hingi tayo sir. dyan. Oo, siyempre hingi tayo kay Princess, of course, sa mga katibayan na sa pagbili niya ng mga school supplies ng kanyang mga anak. No? Padala ka lang ulit ng mga pictures, videos. Nakikinig ka lang sa radyo? Sa, pag nasa bahay po ako, TV po madalas. Tapos pag pauwi po ako galing trabaho sa sa cellphone lang din po, live po. Oo, Minsan nakakatulugan ko na nga po yung headset. Kakapakinig. Oo. Sige. So, salamat din na marami sa iyo muli, Princess. Dahil ikaw, ang mga tulad mo, ang hinahanap ng aming palatuntunan at ang aming himpilan. Okay? Thank you po. Thank you po ulit. Yakap ng mahigpit sa iyong mga anak. At huwag ka na munang yumakap kay Mister. Okay. Stay away. Salamat ha, Princess. Thank you Canvas po muna ulit. sila ng nung Thank kanilang you. Sa inyo lahat. And God bless you and guide you. Isang dakilang ina si Princess Albo. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.